Handa na bang muling tumibok ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala? Isang kwentong magpapatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto o sa dami ng salapi. Sabi nila, ang pagbagsak daw ang pinakamabilis na paraan para matuto. Pero paano kung ang pagbagsak na yon ay mula sa pinakatuktok ng karangyaan pababa sa pinakamababang uri ng lipunan? Dito natin sisimulan ang paglalakbay ni Diwata sa isang kwentong pinamagatang Ang Yaman ng Puso. Ang matamis na tunog na pinakagusto ni Diwata, Diwa Montesilio sa buong mundo, ay ang mahinang click ng credit card machine matapos aprubahan ang kanyang transaksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, walang click. Sa halip, isang nakakabinging katahimikan ng namayani na sinira lamang ng pilit na pag-ubo ng kaherang nasa harapan niya. "I'm sorry, ma'am," sabi ng babae, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Decline po." Napatitig si Diwa sa babae pagkatapos ay sa makina na para bang isa itong taksil na kaibigan. Ang kanyang mga pisngi ay nagsimulang mag-init. "Anong declined? Ulitin mo. Imposibleng yan." Ang kanyang boses ay may diin, sapat na para marinig ng ilang mamimili sa loob ng mamahaling butik. Ito ang Montesilio Black Diamond Card. Walang limitasyon. Ito ang card na kayang bumili ng buong laman ng tindahang ito nang hindi man lang kumukurap. Sinubukan muli ng kahera, ngunit pareho lang ang resulta. Ang kanyang paghingi ng paumanhin ay parang mga bubuyog na umuugong sa tainga ni Diwa. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan ang kanyang personal banker, ngunit isang pangalan ang tumawag sa screen, Don Ricardo calling. Ang kanyang ama. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit isinantabi niya ito. "Hello, Dad. I'm in the middle of something. My card isn't working." "Umuwi ka na, Diwata." Ang boses ng kanyang ama ay malamig at walang emosyon. Ngayon din, at ibinaba nito ang tawag. Naiwan si Diwang nakatayo roon. Hawak ang isang Hermes bag na hindi niya mabayaran. Ang kanyang perpektong araw ay biglang nagkadurog-durog. Ang gabi ay dapat na maging gabi niya. Ang Grand Ballroom ng Montesilio Tower ay ginawang isang hardin ng mga diwata para sa kanyang ika-25 kaarawan. Ang mga kumikinang na ilaw, ang rumaragasang champagne, at ang mga pekeng ng ngiti ng kanyang mga kaibigan ay dapat na makapagpagaan ng kanyang loob. Ngunit ang insidente kaninang umaga ay nanatili sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. "Baka system glitch lang yun, girl," sabi ni Chloe, isa sa kanyang mga kaibigan, habang inaayos ang buhok. "You're a Montesilio. Your money is endless." Ngumiti si Diwa, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Biglang humina ang musika. Isang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Lahat ng mga mata ay napako sa entrada kung saan nakatayo si Don Ricardo Montesilio, ang kanyang ama, na may mukhang kasintigas ng bato. Hindi ito ang mapagmahal na ama na kilala niya. Ito ang CEO na kinatatakutan ng lahat. Naglakad ito ng diretso patungo sa kanya. Hindi pinapansin ang mga pagbati ng mga bisita. Bawat hakbang nito ay tila isang dagundong sa sahig na gawa sa marmol. "Dad!" Nagsimulang magsalita si Diwa. Pilit na ngumingiti. "You came." Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, hinarap nito ang mga bisita. "Salamat sa inyong pagdalo." Nagsimula ito, ang boses ay malakas at malinaw. "Ngunit kailangan ko nang tapusin ang gabing ito." Isang bulungan ang kumalat sa mga tao. Bilang regalo sa aking anak, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Diwa. Mula ngayong gabi, lahat ng kanyang credit cards ay kanselado na. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diwa. Ang kanyang sports car, kinumpis ka na. Ang kanyang allowance wala na.
At ang kanyang access sa lahat ng yaman ng pamilyang ito ay pinuputol ko na. Dad, what is this? Is this a joke? Nanginginig ang boses ni Diwa. Ang kahihiyan ay nagsisimulang lamunin siya ng buo. Sa isang sulok ng ballroom, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo mag-isa sa isang mesa. Hindi niya ito kilala, ngunit ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, isang tingin na puno ng paghusga at malamig na pagtatasa, ay nagpadama sa kanya na parang mas lalo siyang hinubaran. Hindi ito biro, Diwata, sagot ng kanyang ama. Ito ang aral. Simula bukas, magtatrabaho ka. Kikita ka ng sarili mong pera at matututo ka kung ano ang halaga ng bawat sentimo. Work? Dad, I don't need to work. Sigaw niya, ang luha ay nagbabadyang tumulo. Ngumisi si Don Ricardo, isang ngising walang kagalakan. Oo, kailangan mo. Dahil simula bukas, ang trabaho mo ay maging isang janitress sa sarili nating kumpanya, sa Montecillo Prime Holdings. Ang huling salita ay parang isang malakas na sampal. Ang bulungan ay naging isang malakas na tawanan na pilit tinatago. Ang mga kaibigan niya ay umiiwas ng tingin. Ang lalaking nakatingin sa kanya kanina ay banayad na umiling, na para bang kinukumpirma ang pinakamasamang hinala nito tungkol sa kanya. Tapos na ang party. Tapos na ang kanyang buhay. Sa gabing iyon, sinubukan niyang umuwi sa mansyon. Umaasang ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit ang mga gwardya sa gate, ang mga taong dati ay yumuyuko sa kanya, ay hindi siya pinapasok. Utos po ni Don Ricardo, Ma'am Diwa, sabi ng hepe ng seguridad na may halong awa sa kanyang boses. Ang kanyang mga gamit, isang maliit na maleta na may lamang ilang simpleng damit na hindi niya alam kung saan nanggaling, ay ibinigay sa kanya. Kasama nito ang isang susi at isang address. Isang address sa isang parte ng lungsod ng Silangan na hindi niya kailanman pinuntahan. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay hindi kasing ganda ng dati. Nakatayo ngayon si Diwata Montecillo sa harap ng nagtataasang gusali ng Montecillo Prime Holdings. Ang salaming pader nito ay sumasalamin sa isang babaeng hindi niya nakilala. Isang babaeng nakasuot ng murang asul na uniforme ng janitress. Ang buhok na dati laging perpekto ay nakatali lang sa isang magulong messy bun. Ang mga empleyadong pumapasok sa gusali ay napapatingin sa kanya. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagtataka, ng pangungutya, ng tsismis. Ang dating prinsesa ng imperyong ito ay narito na ngayon para linisin ang kanilang mga kalat. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay parang salamin na sumusugat sa kanyang lalamunan. Hawak niya ang timba at mop na para bang ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang baba, isang huling piraso ng natitirang orgulyo, at humakbang papasok sa pintuan. Ito na ang kanyang bagong kaharian, ang kanyang impyerno. Ang lobby ng Montecillo Prime Holdings ay palaging paboritong lugar ni Diwa. Ang sahig na gawa sa Italian marble ay kumikinang na parang salamin. Ang malaking chandelier na gawa sa kristal ay nagbibigay ng marangyang liwanag. Dito niya madalas hinihintay ang kanyang ama. Suot ang kanyang mga designer clothes, habang ang lahat ay bumabati sa kanya na may paggalang. Ngayon, nakaluhod siya sa sahig na yon. Kinukuskus ang isang mantsa ng kape na hindi niya matanggal. Ang bawat pagod na pagkayod ng basahan ay isang paalala ng kanyang pagbagsak. Ang amoy ng panlinis ay dumidikit sa kanyang ilong, mas masangsang kaysa sa alinmang pabango na dati niyang ginamit. Hoy, bago! Isang matinis na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya ang dalawang babae mula sa HR department, si Lyra Vargas at Celeste Ramos. Sila ang mga babaeng dati ay ngingiti sa kanya ng pagkatamis-tamis, ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng purong pangaalipusta. Hindi ganyan ang paglinis, sabi ni Lyra. Itinaas ang isang kilay na perpektong inahit.
Dapat mabilis. May meeting si Mr. Sandoval mamaya sa boardroom. Siguraduhin mong kumikinang ang sahig doon, ha? At pakidala na rin kami ng kape. Dagdag ni Celeste, inihagis ang isang listahan sa sahig malapit sa kanya. Black for me, 2 sugars. Si Lyra, isang cream, no sugar. At bilisan mo, hindi ka na prinsesa dito. Nagtagis ang mga bagang ni Diwa. Nais niyang sumigaw, isampal sa kanila na mas mataas pa rin ang posisyon niya kahit nakaluhod siya sa sahig. Ngunit anong magagawa niya? Wala. Kinagat niya ang kanyang labi. Pinulot ang papel at tumango. Opo, ma'am. Ang salitang ma'am ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Ang nangisi sa mukha ng dalawa ay sapat na para pasakitan siya ng sobra-sobra. Habang naglalakad siya patungo sa pantry, dala ang mabigat na timba, narinig niya ang kanilang mga hagikgikan. Akala mo kung sino? Yan ang bagay sa kanya, sabi ni Lyra. Ang bawat salita ay isang karayom sa kanyang puso. Sa boardroom, mas lalo niyang pinagbuti ang paglilinis. Bawat sulok, bawat mesa ay kinuskus niya hanggang sa mangawit ang kanyang mga braso. Ito na lang ang natitira sa kanya, ang kanyang pride. Kung ito ang trabaho niya, gagawin niya ito ng tama. Paglabas niya ng boardroom, dala-dala ang timba na puno ng maruming tubig. Hindi niya napansin ang isang figurang mabilis na naglalakad sa pasilyo. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ito. Splash! Ang maruming tubig ay tumilapon, bumasa sa sahig at sa isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling katad. Napaawang ang bibig ni Diwa sa takot. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa harapan niya, basang-basa ang sapatos, ay ang lalaking nakita niya sa kanyang party. Ang lalaking may mga matang mapanghusga, si Dalisay C. Sandoval. Ang mukha ni Dalisay ay hindi nagbago. Kalmado ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tiningnan niya ang kanyang sapatos pagkatapos ay tumingin kay Diwa na ngayon ay parang isang basang sisiw sa kanyang harapan. Mag-ingat ka naman sa dinadaanan mo, miss, sabi nito. Ang boses ay malamig at may diin. I'm so sorry, sir. Hindi ko sinasadya. Nauutal na sabi ni Diwa. Agad na kumuha ng basahan para subukang punasan ang sapatos nito. Ngunit itinaas ni Dalisay ang kanyang kamay para pigilan siya. Huwag na. Isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang hindi ka lang pala walang silbi sa paggastos ng pera ng ama mo. Pati sa pinakasimpleng trabaho, wala ka pa ring silbi. Ang mga salitang yon ay tumama kay Diwa nang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Wala siyang masabi. Ang kahihiyan ay bumara sa kanyang lalamunan. Tinalikuran na siya ni Dalisay at naglakad paalis. Iniwan siyang nakaluhod sa sahig, napapaligiran ng maruming tubig at ng durog niyang puso. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang araw. Ang bawat minuto ay parang isang oras at bawat oras ay parang isang walang hanggang parusa. Ang kanyang katawan na sanay sa malambot na kama at magagarang damit ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at paltos. Nang matapos ang kanyang shift, nagtago siya sa janitor's closet. Doon, sa gitna ng amoy ng lumang mop at mga kemikal, sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya para sa kanyang nawalang buhay, para sa kanyang nasirang pride, at para sa sakit na dulot ng mga salita ng isang estranghero. Ito ba talaga ang gusto ng kanyang ama? Ang makita siyang ganito? Wasak? Hija? Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Pag-angat niya ng ulo, nakita niya ang isang matandang babae na kapareho niya ng uniforme. Ang pangalan nito ay Aling Nena, ang head janitress. Ang mukha nito ay kulubot na, ngunit ang mga mata nito ay mabait. Inabutan siya ni Aling Nena ng isang maliit na supot ng papel. Kumain ka muna.
Pandesal yan. Umiling si Diwa. Hindi po ako gutom. Umupo si Aling Nena sa tabi niya, sa isang baligtad na timba. Ang unang araw ang laging pinakamahirap, sabi nito, na parang nababasa ang kanyang isip. Lahat kami dito, dumaan sa ganyan. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Tiningnan ni Diwa ang matanda. Bakit po kayo mabait sa akin? Lahat sila. Ngumiti si Aling Nena. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong bata pa ako. Akala ko, katapusan na ng mundo. Pero hindi pala. Minsan kailangan lang nating bumagsak para malaman kung paano tumayo muli ng mas matatag. Ang mga simpleng salita ng matanda ay nagbigay ng kaunting init sa nanlalamig niyang puso. Kinuha niya ang pandesal at kinagat ito. Ang simpleng lasa ng tinapay ay ang pinakamasarap na bagay na natikman niya sa buong buhay niya. Gabi na nang lisanin niya ang gusali. Pagod na pagod, masakit ang buong katawan at amoy panlinis. Habang naglalakad, patungo sa kanyang munting apartment na inayos ng kanyang ama, isang pamilyar na kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana. Si Don Ricardo. Sakay! Utos nito. Pumasok si Diwa sa loob, hindi makatingin sa kanyang ama. Kumusta ang unang araw mo? Tanong nito. Ang boses ay hindi nagbabago. Hindi sumagot si Diwa. Ano ang sasabihin niya? Na ito ang pinakamasamang araw ng kanyang buhay? Na gusto na niyang mamatay? Sumusuko ka na ba? Tanong muli ni Don Ricardo. Sa wakas, tiningnan niya ito. Ang mga mata ay puno ng galit at sakit. Ito ba ang gusto mo, Dad? Ang makita akong nagdurusa? Ang pagtawanan ng lahat? Masaya ka na ba? Tumingin ng diretso sa daan si Don Ricardo. Ang gusto ko, Diwata, ay ang matuto ka. Dahil may mga laban sa buhay na hindi kayang bilhin ng pera. Hindi niya naintindihan. Para sa kanya, lahat ay nabibili ng pera. Nang ihinto ng sasakyan sa tapat ng gusali ng kanyang apartment, bago siya bumaba, may sinabi ang kanyang ama. Bukas, may emergency family meeting, 8:00 ng umaga, sa mansyon. Bakit? Malalaman mo bukas. At pinaandar na nito ang sasakyan, iniwan si Diwang muling nag-iisa sa dilim. Pumasok siya sa kanyang maliit na kwarto, humiga sa matigas na kama, at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na ang paghihirap na dinanas niya sa araw na yon ay simula pa lamang. Isang mas malaking bagyo ang paparating, isang anino na magbabago sa lahat. Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng isang buhay na ipinagkait sa kanya. Ang mga katulong na dati nakikipagbiruan sa kanya ay yumuyuko na lamang ng may pag-iwas na para bang isa siyang multo mula sa nakaraan. Nadatnan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, na nakaupo sa kabisera ng mahabang mesa sa dining hall. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang lumang litrato na nasa kanyang harapan. Nandoon din ang abogado ng pamilya, si Attorney Romero, na may hawak na isang folder ng mga dokumento. Ang kanyang itsura ay hindi maipinta. Umupo si Diwa sa tapat ng kanyang ama. Ang katahimikan sa pagitan nila ay halos nakakabingi. Bakit kailangan pa nito, Dad? Tanong ni Diwa. Sinira ang katahimikan. Kung gusto mo akong parusahan, sige. Pero itong palabas na ito, hindi ito palabas, Diwata. Putol ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay pagod. At hindi ito tungkol sa'yo, hindi lang sa'yo. Bago pa man makasagot si Diwa, bumukas ang pinto ng dining hall. Isang babae ang pumasok. Siya ay marahil kaedad lamang ni Diwa, ngunit doon nagtatapos ang kanilang pagkakatulad. Ang babae ay nakasuot ng simpleng bestida. Ang kanyang buhok ay itim at tuwid na nakalugay lang sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at sa kanyang mga mata, mayroong isang uri ng kalungkutan na tila matagal na niyang dinadala. May dala siyang isang lumang leather na bag
Mahigpit ang pagkakahawak dito na para bang iyon ang tanging bagay na pag-aari niya sa mundo. Naglakad siya palapit sa mesa. Yumuko siya ng bahagya kay Don Ricardo. "Sino ka?" tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay may bahid ng iritasyon. Hindi siya sinagot ng babae. Sa halip, ang mga mata nito ay nanatili kay Don Ricardo, puno ng pag-asa at kaunting takot. "Gawin mo na," utos ni Don Ricardo sa abogado. Tumikhim si Attorney Romero at binuksan ang folder. Ayon sa impormasyong natanggap namin, nagsimula siya. Ang babaeng ito, si Hiraya Silang, ay nagkiklaim na huminto siya sandali, na para bang nahihirapang bigkasin ang mga susunod na salita. Na siya ay anak sa labas ni Don Ricardo Montesillo. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng silid. Napatayo si Diwa. "Ano? That's impossible. That's absurd. Isa kang sinungaling." Sigaw niya, itinuturo ang babae. Si Hiraya ay napaurong na para bang nasaktan sa mga salita ni Diwa. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Papatawad," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Hindi ko po intensyon na manggulo. Ang aking ina." Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin ang lahat. Binuksan ni Hiraya ang kanyang bag at kinuha mula roon ang dalawang bagay. Isang luma at kupas na liham at isang litrato. Inilapag niya ito sa mesa. Ang litrato ay nagpapakita ng isang mas batang Don Ricardo. Nakangiti. Katabi ang isang magandang babae na kamukhang kamukha ni Hiraya. Ang liham naman, kahit luma na, ay malinaw na nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. "Dad, tell me this isn't true." Pagmamakaawa ni Diwa, ang kanyang tingin ay lumipat mula sa mga ebidensya patungo sa kanyang ama. "Tell me she's a liar, an opportunist." Ngunit hindi sumagot si Don Ricardo. Tinitigan lamang nito si Hiraya. Pagkatapos ay si Diwa. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, hindi mabasa, hindi maintindihan. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Para kay Diwa, ang katahimikang yon ay isang pagtataksil. "Hindi ako narito para humingi ng pera," mahinang sabi ni Hiraya. Ang mga luha ay tuluyan ng dumaloy sa kanyang mga pisngi. Gusto ko lang makilala ang ama na hindi ko nakasama. Gusto kong maramdaman, kahit isang beses lang, kung paano maging bahagi ng isang pamilya. Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga luha, ang kanyang itsurang kaawa-awa. Lahat ay perpektong ginawa para makuha ang simpatya. Ngunit para kay Diwa, ang lahat ng yon ay parang isang palabas, isang napakagaling na pag-arte. "Diwata, umupo ka," maring sabi ni Don Ricardo. "No," sigaw ni Diwa. "I won't sit here and watch this woman destroy our family with her lies." "Hindi pa natin alam kung kasinungalingan nga ang mga ito," sagot ng kanyang ama. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ngunit ang kanyang tingin ay hindi nagbibigay ng kasiguraduhan. Puno ito ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Diwa. Pag-aalala? Pagsisisi? "Ano pong gusto niyong gawin, Don Ricardo?" tanong ni Attorney Romero. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Habang isinasagawa natin ang DNA test at bine-verify ang lahat ng dokumento, sabi niya, dito muna titira si Hiraya, sa mansyon. Iyon na ang huling dagok. Hindi lamang kinikilala ng kanyang ama ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng babaeng ito, kundi papapasukin pa niya ito sa kanilang tahanan. Sa teritoryo ni Diwa, tiningnan ni Diwa si Hiraya. Sa ilalim ng mga luhang yon, sa likod ng kaawa-awang ekspresyon, nakita niya ang isang panandaliang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. At doon, naintindihan ni Diwa, hindi ito isang babaeng naghahanap ng pamilya. Ito ay isang anino na dumating para kunin ang lahat. Bago pa man may makapagsalita muli, tumalikod si Diwa at mabilis na naglakad palabas ng silid, palabas ng mansyon, pabalik sa mundo,
kung saan siya ay isang hamak na janitress. Ang mundo kung saan, kahit gaano kahirap, ay mas simple. Dahil sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang kanyang tunay na impyerno ay hindi ang paglilinis ng sahig. Ang tunay na impyerno ay kararating lamang at ito ay may mukha ng isang anghel at parang isang masamang halamang dahan-dahang gumagapang at sinasakop ang hardin. Ganoon pumasok si Hiraya Silang sa buhay ng mga Montesillo. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mansyon na dating kaharian ni Diwa ay naging entablado na ni Hiraya. Kapag nasa trabaho si Diwa, kinukuskos ang mga inidoro at pinupunasan ang mga bintana. Naiisip niya si Hiraya na kumikilos sa kanilang tahanan. At ang mga kwentong nakakarating sa kanya mula sa mga katulong na may awa pa rin sa kanya ay nagpapatunay na tama ang kanyang kutob. Nagluto si Ma'am Hiraya ng paboritong adobo ni Sir Ricardo kanina. Kwento ni Manang Fe, ang kanilang matandang kusinera, sa isang ninakaw na sandali sa likod bahay. Mismong siya ang nagpunta sa palengke. Tuwang-tuwa ang papa mo. Nakita ko rin siyang nag-aayos ng mga rosas sa hardin, dagdag ng kanilang hardinero. Sabi niya, paborito raw ng nanay niya ang mga puting rosas. Si Hiraya ay ang perpektong anak, masunurin, maalaga, at mapagkumbaba. Inaalalayan niya si Don Ricardo sa pag-akyat ng hagdan. Siya ang naghahanda ng kape nito sa umaga. Sa mata ng lahat, siya ay isang anghel na ipinadala ng langit. Ngunit kapag nagkakaroon ng pagkakataong silang dalawa lang ni Diwa ang magkasama, ang maskara ng anghel ay bahagyang nahuhulog. Isang gabi, umuwi si Diwa mula sa trabaho. Pagod na pagod at amoy pawis. Naabutan niya si Hiraya sa sala, nagbabasa ng libro habang nakasuot ng isa sa mga luma niyang silk na pajama. Isang pajama na iniwan niya sa mansyon. Magandang gabi, Ate Diwa. Bati ni Hiraya, ang kanyang ngiti ay malawak at tila totoo. Ang pagtawag niya ng ate ay parang isang patalim. Hindi sumagot si Diwa. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Sumunod si Hiraya. Pagod ka ba? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Alam mo, kung gusto mo, pwede kong kausapin si Papa. Baka pwedeng bigyan ka na niya ng mas magaan na trabaho. Naaawa ako sa'yo. Hinarap siya ni Diwa. Ang mga mata ay nag-aapoy. Huwag mo akong tawaging ate. At hindi ko kailangan ng awa mo. Ang nangiti ni Hiraya ay hindi nawala. Lumapit pa ito sa kanya. Ang boses ay bumulong na sila lang ang makakarinig. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman naagawin ang lahat. Kukuha lang ako ng nararapat para sa akin. At sa nanay ko. Ang kanyang mga mata ay panandali ang nagdilim. Alam mo, mahirap lumaki ng walang kinikilalang ama. Mahirap makita ang nanay mong umiiyak gabi-gabi dahil sa pangakong hindi tinupad. Tigilan mo na ang pag-arte mo, Hiraya. Alam kong may plano ka. Mariing sabi ni Diwa. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Don Ricardo. Sa isang iglap, ang mukha ni Hiraya ay muling napuno ng takot at kalungkutan. Umatras ito palayo kay Diwa na para bang sasaktan siya. May problema ba dito? Tanong ni Don Ricardo. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Wala po, Papa. Mabilis na sagot ni Hiraya. Pinupunasan ng isang luhang hindi naman talaga tumulo. Nag-aalala lang po ako kay Ate Diwa. Baka po masyado siyang napapagod sa trabaho. Tumingin si Don Ricardo kay Diwa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Diwata, kailan ka ba matututong pakitunguhan nang maayos ang mga tao sa paligid mo? Kapatid mo siya. Hindi ko siya kapatid, sigaw ni Diwa. Umakyat ka na sa kwarto mo, utos ng kanyang ama. Ang boses ay pinal. At wag na huwag mong sasaktan si Hiraya. Parang sinaksak si Diwa. Ang kanyang sariling ama, mas pinaniniwalaan ang isang estranghero kaysa sa sarili niyang anak. Tumalikod siya ng walang imik at nagmarcha paakyat
sa kanyang lumang kwarto na ngayon ay parang kulungan. Mula sa ibaba, narinig niya ang mahinahong boses ni Hiraya. Hayaan niyo na po si ate, papa. Siguro po kailangan niya lang ng panahon para matanggap ang lahat. Ang kabaitan sa boses nito ay isang lason. Isang matamis na lason na unti-unting pumapatay sa relasyon nila ng kanyang ama. Gabi-gabi, ang lason ay kumakalat. Sinisiraan siya ni Hiraya sa mga board members na dumadalaw sa bahay. Nagpapakitang gilas ito sa mga kaibigan ng kanilang pamilya. Bawat kilos nito ay kalkulado. Bawat salita ay may nakatagong patibong. At si Diwa, sa kanyang posisyon, ay walang magawa kundi panoorin ang dahan-dahang pag-agaw ni Hiraya sa kanyang buhay. Isang gabi, hindi na siya makatulog. Bumaba siya para kumuha ng gatas. Habang papalapit siya sa hardin, narinig niya ang boses ni Hiraya. Nakatayo ito malapit sa fountain, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay iba. Malamig, matigas, at puno ng kumpiyansa. Walang bahid ng pagiging kaawa-awa. Oo, nasa akin na ang tiwala niya, sabi ni Hiraya sa kausap. Ang matanda ay madaling mauto. Konting iyak lang, bibigay na agad. Napatigil si Diwa sa likod ng isang haligi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy ni Hiraya. Ang resulta ng DNA test? Ayos na. Lahat ay naaayon sa plano. Malapit na nating makuha ang lahat ng kinuha nila sa atin. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya habang nakatingin ito sa mansyon. At ang kawawang prinsesa? Si Diwata? Hahayaan ko siyang mabulok sa basurahan. Doon naman talaga siya nababagay. Pagkatapos ay ibinabana nito ang tawag. Nakatayo si Diwa sa dilim, nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito simpleng pag-aagaw ng mana. Ito ay isang plano, isang masalimuot at masamang balak. At kailangan niyang malaman kung ano ito bago pa mahuli ang lahat. Para kay Dalisay Sandoval, ang mundo ng negosyo ay isang laro ng chess. Bawat galaw ay kalkulado. Bawat desisyon ay batay sa lohika, hindi sa emosyon. Ang mga taong tulad ni Diwata Montesillo, sa kanyang pananaw, ay mga inutil na piyesa. Maganda tingnan, ngunit walang tunay na silbi sa laro. Sila ang mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig, hindi alam ang hirap ng buhay, at nabubuhay lamang sa anino ng pangalan ng kanilang mga magulang. Nakita niya ito ng paulit-ulit. Ang huli ay si Isabela, ang kanyang dating nobya, na iniwan siya dahil mas pinili nito ang isang lalaking kasing yaman ng kanyang pamilya. Hindi sapat ang pagmamahal, Say, sabi nito sa kanya noon. Kailangan ko ng seguridad. Ang sakit ng mga salitang iyon ay nag-iwan ng peklat sa kanyang puso. Isang peklat na nagturo sa kanya na maging mapanghusga sa lahat ng mayayaman. Kaya noong una niyang makita si Diwa bilang janitress, hindi awa ang naramdaman niya, kundi isang uri ng kasiyahan. Buti nga sa'yo, sabi ng isang madilim na bahagi ng kanyang isipan, tikman mo ang totoong mundo. Ngunit habang tumatagal ang mga araw, may mga napapansin siyang hindi akma sa kanyang paunang husga. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway, nakita niya si Diwa na tahimik na kumakain sa isang sulok, malayo sa ibang mga empleyado. Ang kanyang baon ay isang maliit na kanin at isang pirasong pritong isda. Malayo sa mga lobster at steak na dati nitong kinakain, ngunit walang reklamo sa mukha nito. Tanging pagod. May isa pang pagkakataon, nakita niya si Aling Nena, ang head janitress, na ubo-ubo habang nagwawalis. Lumapit si Diwa dito, ipinatong ang likod ng kanyang palad sa noo ng matanda. May lagnat po kayo, Nay Nena, narinig niyang sabi ni Diwa. Umupo na lang po muna kayo dyan, ako na po ang tatapos nito. At walang pag-aalinlangan, kinuha ni Diwa ang walis at sinimulang tapusin ang trabaho ng matanda.
Pinapanood niya ito mula sa malayo, mula sa salamin ng kanyang opisina. Mayroong isang bagay sa kilos ni Diwa na hindi peke. Isang sinseridad na hindi niya inaasahan. Ang pinakanagpabago sa lahat ay nangyari isang araw sa pantry. Papasok sana si Dalisay para kumuha ng kape nang marinig niya ang boses ni Lyra at Celeste. Ang kapal talaga ng mukha. Akala mo kung sino pa rin, sabi ni Lyra. Nakita ko kanina, binigyan ni Aling Nena ng parte ng baon niya. Nakakaawa raw. Ew, kadiri. Dapat lang sa kanya yan, sagot ni Celeste. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Sakto namang pumasok si Diwa sa pantry para maghugas ng kamay. Ngumisi ang dalawa. Sinadya ni Lyra na ibangga ang balikat niya kay Diwa, dahilan para matapon ang hawak nitong tasa ng kape. Ang mainit na likido ay tumapon sa braso ni Diwa. Aray! Daing ni Diwa. Oops, sorry, sabi ni Lyra. Ngunit ang kanyang tawa ay hindi maitago. Kasalanan mo, harang-harang ka kasi. Sasagot pa sana si Celeste nang isang malamig na boses ang pumigil sa kanila. Anong nangyayari dito? Napalingon ang lahat. Nakatayo si Dalisay sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatutok sa dalawang babae mula sa HR. Sir Dalisay, nautal na sabi ni Lyra. Wala po, nagkakabiruan lang po kami. Hindi mukhang biro ang nakita ko, sabi ni Dalisay. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Lumapit siya at tiningnan ang namumulang braso ni Diwa. Trabaho ninyo ay nasa HR department, hindi ba? Hindi ang mangbuli ng ibang empleyado. Bumalik na kayo sa mga mesa ninyo. Ngayon din. Parang mga asong napagalitan. Mabilis na umalis sina Lyra at Celeste. Hindi makatingin sa kanya. Naiwan silang dalawa ni Diwa sa pantry. Ang katahimikan ay nakakailang. Okay ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumangulang si Diwa, hindi pa rin makatingin sa kanya. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang paso. Salamat, mahinang sabi niya. Hindi alam ni Dalisay kung ano ang sasabihin. Ang babaeng ito, na minsan niyang hinusgahan na walang silbi, ay tinitiis ang lahat ng ito nang walang reklamo. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng pagkakasala. Kinagabihan, habang pauwi na si Dalisay, nakita niya si Diwa na nag-iisa sa isang waiting shed. Malakas ang buhos ng ulan at halatang wala itong payong. Ang mga bus at jeepney ay puno. Nilagpasan niya ito noong una. Hindi mo siya responsibilidad, sabi ng kanyang isipan. Ngunit pagkatapos ng ilang metro, bigla niyang ipinihit ang manibela at bumalik. Huminto siya sa tapat ng waiting shed at ibinaba ang bintana. Sakay na, sabi niya. Nag-atubili si Diwa. Wag na po sir, nakakahiya. Gabi na at malakas ang ulan. It's not a request. It's an order from your superior, sabi niya. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses para itago ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sumakay si Diwa sa passenger seat. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay pinupuno lamang ng tunog ng ulan at ng wiper. Saan ka ba nakatira? Tanong niya. Sinabi ni Diwa ang address. Nagulat siya. Isa iyong lugar para sa mga mababa ang sahod. Sa biyahe, nagkaroon sila ng unang tunay na pag-uusap. Ngayon, hindi na sila amo at empleyado o mayaman at dating mayaman. 2 tao lang sila na nakakulong sa isang sasakyan habang umuulan. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga aso. Nalaman niyang pangarap pala nito noon na maging isang art restorer. Mga simpleng bagay na nagpapakita ng isang diwang hindi niya kilala. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng apartment nito, humina na ang ulan. Salamat ulit Sir Dalisay, sabi ni Diwa. Say na lang, wala tayo sa opisina. Sagot niya,
Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Ngumiti si Diwa. Isang maliit, pagod, ngunit tunay na ngiti. At sa sandaling iyon, nakita ni Dalisay ang isang kislap ng dating prinsesa. Hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa isang ganda na nagmumula sa loob. Habang bumababa si Diwa ng sasakyan, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang buhok. Nang hindi niya namamalayan, isang simple at murang pangkulay rosas na hair clip. Pinulot ito ni Dalisay mula sa sahig ng kotse. Akma na sana niya itong tatawagin para isauli. Ngunit nagbago ang isip niya. Itinago niya ito sa kanyang palad. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Habang pinapanood niyang maglakad si Diwa palayo, isang bagong katanungan ang nabuo sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga si Diwata Montesillo? Ang balita ay kumalat sa loob ng Montesillo Prime Holdings na parang apoy, mabilis at mapanira. Isang memo mula sa opisina ni Don Ricardo ang ipinadala sa lahat ng departamento. Kalakip nito ang resulta ng isang DNA test na nagpapatunay na may 99% certainty na si Hiraya Silang ay tunay na anak ni Don Ricardo Montesillo. Para sa karamihan ng mga empleyado, ito ay isang tsismis na katakam-takam. Ang biglaang paglitaw ng isang nawawalang tagapagmana, ang pagbagsak ng dating prinsesa. Ito ay isang drama na mas maganda pa kaysa sa anumang teleserye. Ngunit para kay Diwa, ang papel na yon ay isang hatol ng kamatayan. Pinagmamasdan niya mula sa kanyang pwesto sa lobby kung paano ipinakilala ni Don Ricardo si Hiraya sa mga executive ng kumpanya. Nakasuot si Hiraya ng isang elegante ngunit simpleng business attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga ngiti ay mahinhin. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng pagpapakumbaba. Siya ang perpektong imahe ng isang taong hindi mo paghihinalaan. Nais kong ipakilala sa inyo ang aking anak, si Hiraya. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay formal. Mula ngayon, sasama na siya sa atin sa ilang mga pagpupulong. Nais kong matutunan niya ang takbo ng ating negosyo. Si Lyra at Celeste ay halos magkandara pa sa pagbati kay Hiraya. Congratulations, Ma'am Hiraya. Sabi nila ng sabay, ang kanilang mga ngiti ay puno ng paghanga at sip-sip. Tiningnan ni Hiraya si Diwa na abala sa pagmomop sa isang sulok. Isang panandali ang nangisi ang sumilay sa mga labi ni Hiraya bago ito muling nagsuot ng kanyang maskara ng kabaitan. Ang ngising iyon ay nagsasabi ng isang bagay, nanalo na ako. Naramdaman ni Diwa ang pag-iisa. Ang mga taong dati ay bumabati sa kanya ay iniiwasan na siya. Ang kanyang ama ay tila tuluyan ng nakuha ng babaeng iyon. Para siyang isang multo sa sarili niyang kumpanya. Isang multo sa sarili niyang buhay. Kinabukasan, mayroong isang mahalagang pagpupulong sa boardroom kasama ang Sandoval Corp, ang kumpanya ni Dalisay. Ito ay tungkol sa isang malaking joint venture project. Bilang janitress na naka-assign sa executive floor, trabaho ni Diwa na ihanda ang silid, linisin ang mesa, ihanda ang tubig at siguraduhing gumagana ang projector. Habang nag-aayos siya, pumasok si Hiraya. Ate Diwa, sabi nito, ang boses ay malambing. Hayaan mo na yan. Ako na ang gagawa. Hindi bagay sa iyo ang trabahong ito. Trabaho ko to, Hiraya. Sagot ni Diwa. Hindi ito tinitingnan. Alam mo, pagpapatuloy ni Hiraya, umupo ito sa silyang para sa chairman, ang upuan ng kanilang ama. Naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Pero sana balang araw, matanggap mo rin ako. Pamilya na tayo ngayon. Ang salitang pamilya ay parang sampal. Hindi kita kailanman magiging pamilya, mariing sabi ni Diwa. Sakto namang pumasok si Don Ricardo, kasama si Dalisay at ang team nito. Nakita nila ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Hiraya, Diwata, anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Don Ricardo. Papa,
Tinutulungan ko lang po si Ate Diwa. Mabilis na sagot ni Hiraya. Tumayo mula sa upuan. Nag-aalala po ako na baka napapagod na siya. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Diwata, tapos ka na ba? Makakalabas ka na. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Diwa. Itinaboy siya. Sa harap ng lahat, lalo na sa harap ni Dalisay. Yumuko siya at tahimik na lumabas ng silid, dala ang kahihiyan. Sa loob ng meeting, ipinakita ni Hiraya ang kanyang talino. Papa, Mr. Sandoval, sabi niya sa kalagitnaan ng presentasyon ni Dalisay. May mungkahi po ako. Base po sa aking munting research, kung ililipat natin ang target market mula sa Class A patungong Upper Class B, mas malaki ang potensyal na kita. Mas malawak ang merkado. Nagulat ang lahat. Ang ideya ay matalino at hindi inaasahan mula sa isang baguhan. Maging si Don Ricardo ay napatingin sa kanya ng may paghanga. Ngunit si Dalisay ay hindi. Pinag-aralan niyang mabuti ang mga numerong ipinakita ni Hiraya. Sa unang tingin, mukha itong perpekto. Ngunit bilang isang bihasang negosyante, may nakita siyang isang maliit na detalye, isang butas na halos hindi mapansin. Ang proyeksyon ni Hiraya ay hindi isinaalang-alang ang long-term brand illusion. Oo. Kikita sila ng malaki sa simula, ngunit sa katagalan, bababa ang tingin ng mga tao sa prestihiyosong brand ng Montesillo. Ito ay isang plano na nakatuon sa mabilis na kita, hindi sa katatagan. Isang plano na tila sinadyang magkaroon ng kapintasan. Natapos ang meeting, ang lahat ay bumabati kay Hiraya sa kanyang brilliant idea. Lumabas si Dalisay ng boardroom. Ang kanyang isip ay puno ng pagdududa. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Diwa na nag-iisa sa dulo, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang anyo ay puno ng kalungkutan. Nilapitan niya ito. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niyang kailangan niyang gawin ito. Huwag mong masyadong isipin ang nangyari kanina, sabi niya. Nagulat si Diwa na makita siya. Okay lang, sanay na ako. Hindi, sabi ni Dalisay, umiling. Tumingin siya sa paligid para siguraduhing walang nakakarinig. May mali sa kanya. Napatingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Ang suggestion niya kanina, sa business proposal, mukhang maganda sa labas. Pero kapag sinuri mong mabuti, isa itong patibong. Ito ay idinisenyo para unti-unting sirain ang reputasyon ng kumpanya ninyo sa paglipas ng panahon. Kinilabutan si Diwa sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na may ibang taong nakakita sa kung ano ang nakikita niya. Ang unang taong naniwala sa kanya. Pero paano? Ang DNA test? Papel lang yan, Diwa, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay seryoso. At kahit ang dugo, pwedeng mandaya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa at sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Hindi ako naniniwala sa kanya, may kakaiba. At kung gusto mong malaman ang totoo, tutulungan kita. Sa gitna ng kanyang madilim at magulong mundo, sa gitna ng pag-iisa at kawalan ng pag-asa, ang mga salita ni Dalisay ay isang sinag ng liwanag, isang sinag sa dilim. Ang Kapihan Payapa ay isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang eskinita sa lungsod ng Silangan, malayo sa mga matatayog na gusali ng business district. Ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinang jazz music ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Isang bagay na parehong kailangan ni Diwa at Dalisay. Ito ang naging tagpuan nila, ang kanilang sikretong headquarters. Dito, sa isang maliit na mesa sa sulok, hindi sila ang prinsesang naghihirap. Ang CEO na mapanghusga. Sila lang si Diwa at si Say. So anong unang hakbang natin? Tanong ni Diwa. Hinahalo ang kanyang kapeng walang asukal.
Natutunan na niyang magustuhan ang pait nito. Parang ang buhay. Inilapag ni Dalisay ang isang manipis na folder sa mesa. Kailangan nating alamin kung sino talaga si Hiraya Silang. Ang kwento niya tungkol sa nanay niya. Doon tayo magsisimula. Ang kanilang unang misyon ay ang puntahan ng probinsya kung saan sinasabing lumaki si Hiraya. Isang Sabado ng umaga, sakay ng kotse ni Dalisay, bumiyahe sila ng ilang oras papunta sa isang maliit at tahimik na bayan. Ang bayan ay simple. Ang mga tao ay palakaibigan. Ngunit sa tuwing babanggitin nila ang pangalan ng ina ni Hiraya, si Althea Silang, ang mga tao ay tila nagkakaroon ng biglaang amnesia. Oo, naaalala ko siya. Mabait na babae, sabi ng isang matandang may-ari ng tindahan. Pero matagal na siyang umalis dito. Wala na kaming balita. May mga kamag-anak po ba siya dito? Tanong ni Dalisay. Wala. Sila lang ng anak niya ang nakatira noon sa maliit na bahay sa dulo ng kalsada. Sagot ng matanda. Ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas na para bang may itinatago. Lahat ng kanilang nakausap ay pare-pareho ang sagot. Ang mga kwento ay consistent, masyadong consistent, para bang lahat sila ay nag-ensayo. May nagbayad sa kanila para manahimik, sabi ni Dalisay habang pabalik na sila sa kotse, parehong dismayado. Kung sino man ang nasa likod ni Hiraya, siguradong malinis siyang magtrabaho. Sa biyahe pabalik, ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ngunit hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Sorry, biglang sabi ni Diwa. Nasasayang lang ang oras mo dahil sa problema ng pamilya ko. Hindi ito sayang na oras, sagot ni Dalisay. Hindi inaalis ang tingin sa daan. At may utang na loob din ako sa'yo. Nagulat si Diwa. Utang na loob? Para saan? Huminga ng malalim si Dalisay. Noong una kitang nakita, hinusgahan kita agad dahil sa nakaraan ko, dahil sa isang babaeng katulad mo. At doon, sa unang pagkakataon, nagkwento siya. Ikinuwento niya ang tungkol kay Isabela, kung paano siya iniwan nito dahil sa pera at kung paano yon nag-iwan ng pait sa kanyang puso. Pero ikaw, pagpapatuloy niya, sa wakas ay sumulyap sa kanya. Iba ka. Nakita ko kung paano mo tiniis ang lahat. Nakita ko ang kabutihan mo kay Aling Nena. Tinuruan mo akong na mali ang maghusga. Natigilan si Diwa. Wala siyang masabi. Sa lahat ng taong nakakita sa kanyang pagbagsak, si Dalisay lang ang nakakita rin sa kanyang pagbangon. Ang kanilang susunod na pagtatagpo ay sa Kapihan Payapa ulit. Sa pagkakataong ito, may dalang magandang balita si Dalisay. Ginamit ko ang isang private investigator na kilala ko. Sabi niya, inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Hindi niya nahanap ang mga kamag-anak, pero nahanap niya ito. Binuksan ni Diwa ang envelope. Sa loob, may isang luma at medyo punit na litrato. Ito ay isang group picture mula sa isang piyesta sa bayan. At sa isang sulok ng litrato, nakita niya ang ina ni Hiraya, si Althea. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang lalaki. Ang braso nito ay nakaakbay sa kanya at sila ay parehong nakangiti ng masaya sa kamera. Ang lalaki ay hindi si Don Ricardo Montecillo. Sino siya? Tanong ni Diwa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Hindi pa natin alam, sabi ni Dalisay. Pero nauutal si Diwa, tinitigan ng litrato. Ang nangiti ng ina ni Hiraya ay masaya, tunay, at ang lalaking kasama nito ay malinaw na minamahal siya. Kung ito ang totoong ama ni Hiraya, bakit siya nagpapanggap na anak ni Dad? Iyan ang kailangan nating malaman, sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Ang litratong ito ang susi. Nagpasiya silang mag-iwan ng kopya ng litrato sa Kapihan Payapa para sa pagpapascan, umaasang makakakuha sila ng mas malinaw na bersyon. Habang naghihintay sila, ang usapan nila ay lumihis.
mula sa investigasyon patungo sa mas personal na bagay. Ikaw, tanong ni Diwa, anong pangarap mo noong bata ka? Maliban sa maging isang successful businessman. Napangiti si Dalisay, isang tunay na ngiti na bihira. Niyang ipinakita. Gusto ko sanang maging piloto. Mangarap na lumipad, makita ang mundo mula sa itaas. At bakit hindi? Dahil ang ama ko, naniniwala siyang ang pinakamabilis na paraan para umangat sa buhay ay ang maging negosyante. Kailangan daw ng seguridad. May bahid ng lungkot sa kanyang boses. Pinili ko ang praktikal na landas. Naramdaman ni Diwa ang koneksyon. Ako naman, gusto kong maging artist, magpinta. Pero sabi ni Dad, para saan pa? Ang Montesillo ay may sariling art collection. Kung gusto mong makakita ng sining, puntahan mo lang ang gallery natin. Ginaya niya ang boses ng kanyang ama at pareho silang napangiti. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng kapihan payapa, tila nawala ang lahat ng problema nila. Dalawang kaluluwa sila na pinaghiwalay ng mundo, ngunit pinaglapit ng mga lihim at ng isang lumalagong damdamin. Natagpuan nila ang isang uri ng kapayapaan sa piling ng isa't isa, isang kapayapaan na mas matamis dahil sa mga unos na kanilang pinagdaraanan. Kailangan nating ipaalam ito kay Don Ricardo, sabi ni Diwa. Ang excitement ay halata sa kanyang boses. Kapag nakita niya ang litratong ito, malalaman niyang nagsisinungaling si Hiraya. Hindi pa, pigil ni Dalisay. Kailangan natin ng mas solidong ebidensya. Ang isang litrato ay pwedeng sabihing edited. Ang DNA test ay hawak niya. Kailangan natin ng mas malaki pa dyan. Pagkatapos ng halos 1 oras, bumalik sila sa counter para kunin ang scanned copy ng litrato. Ngunit sa kanilang paglabas mula sa kapihan payapa, may isang aninong sumusunod sa kanila. Habang naglalakad sila sa isang tahimik na eskinita, biglang may sumulpot na lalaki mula sa likod ng isang sasakyan. Nakasuot ito ng itim na hoodie, tinatakpan ng kanyang mukha. Bago pa man sila makapag-react, mabilis nitong sinunggaban ang bag na hawak ni Dalisay, ang bag na naglalaman ng orihinal na litrato at ang scanned copy. Bitawan mo yan, sigaw ni Dalisay. Sinubukang agawin pabalik ang bag, ngunit ang lalaki ay mabilis at malakas. Hindi niya ito napigilan. Sa isang iglap, nasakote na nito ang bag at mabilis na tumakbo palayo, nawala sa mga eskinita ng lungsod ng silangan. Naiwan si Diwa at Dalisay sa gitna ng daan. Naghabol ng hininga, ang kanilang mga puso ay kumakabog ng malakas. Ang tanging nalabis sa kanila ay ang amoy ng kape at ang mapait na katotohanan. Ang kanilang tanging ebidensya, nawala na. Naiwan silang nakatitig sa isa't isa. Ang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagkabigo. Isang malinaw na mensahe ang ipinadala sa kanila. May nakakaalam sa kanilang ginagawa at ang kalaban nila ay handang gawin ang lahat para pigilan sila. Ang pagkawala ng litrato ay isang malaking dagok. Hindi lamang nawala ang kanilang ebidensya, kundi napatunayan din na may nakabantay sa kanila. Ang pader ng panlilinlang ni Hiraya ay mas matibay kaysa sa inakala nila. Sa mga sumunod na araw, ang tensyon sa Montesillo Prime Holdings ay bumigat. Si Hiraya ay lalong naging mapagmataas. Madalas siyang nakikita sa opisina ni Don Ricardo. Ang mga pinto ay nakasara. Ang kanyang mga ideya sa meeting, kahit may butas, ay patuloy na binibigyan ng papuri, lalo na mula kay Lira at Celeste, na ngayon ay halos personal assistant na ni Hiraya. Si Diwa naman, bumalik sa kanyang tahimik na pagiging janitress. Ngunit ngayon, ang bawat haplos ng basahan sa sahig ay may kasamang galit at determinasyon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang sirain ni Hiraya ang kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglilinis si Diwa sa executive floor, pinatawag siya ni Don Ricardo sa opisina nito. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagtataka siya kung bakit. Pagpasok niya sa opisina, nakaupo doon si Don Ricardo, si Hiraya at ang kanilang abogado.
si Attorney ni Romero. Ngunit ang nagpagulat sa kanya ay ang presensya ni Dalisay Sandoval. Nakatayo ito sa isang sulok, ang mukha ay seryoso, walang emosyon. Diwata, nagsimula si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa dati. May nangyaring seryosong bagay. Tumayo si Hiraya. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na para bang nahihirapan siyang bigkasin ang mga salita. Papa, ayokong maniwala sa nakita ko. Pero kinakabahan si Diwa. Ano na naman ito? Inihagis ni Attorney Romero sa mesa ang ilang printouts. Ito ay mga screenshots ng mga email. Ang mga email ay mula sa isang anonymous account. Ang subject line ay MPH Confidential Data at ang laman ay mga financial reports, marketing strategies at iba pang sensitive information ng Monticello Prime Holdings. Ang tatanggap, isang email address na hindi niya kilala. Ngunit may isang nakakagulat na detalye. Sa ilalim ng bawat email, may nakalagay na sent from Monticello Prime Holdings, janitorial staff computer. At ang IP address na pinagmulan ay tumuturo sa isang computer sa janitorial office, ang opisina na ginagamit ni Diwa. Diwata, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunuot. Ano ito? May nagpadala ng impormasyon sa labas ng kumpanya mula sa iyong working station. Napaawang ang bibig ni Diwa. Hindi po. Hindi ko po yan ginawa. Hindi ko po alam ang tungkol dyan. Pero ang IP address ay galing sa janitorial office at may nakita rin kaming kopya ng mga confidential files na ito sa isang flash drive na naiwan sa janitorial locker mo. Isang flash drive? Hindi siya gumagamit ng flash drive. Ngunit bago pa man niya idepensa ang kanyang sarili, lumapit si Hiraya kay Don Ricardo. Papa, siguro po nagkamali lang si Ate Diwa. Baka hindi niya alam na bawal iyan. O baka naman, may naglagay lang niyan doon. Tiningnan niya si Diwa. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagkampi. Ngunit meron ding nakakapanindig balahibong kislap ng tagumpay. Sino ang pinapadalhan ng mga impormasyong ito? Tanong ni Don Ricardo. Tumingin kay Dalisay. Mr. Sandoval, ang email na ito ay may kinalaman sa inyong kumpanya, hindi ba? Napatingin si Dalisay kay Diwa. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Ngunit nakita rin niya ang pagtataksil na nakasulat sa bawat salita ni Hiraya. Don Ricardo, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ang email address na ito ay hindi sa aming kumpanya. Ngunit ang uri ng datos na ito ay maaaring magamit para sirain ang inyong negosyo. Tumingin siya kay Diwa. Ngunit naniniwala ako na hindi kayang gawin ni Diwa ang gawaing ito. Mr. Sandoval, ano ang basihan mo sa iyong pagtitiwala? Tanong ni Attorney Romero. Pinagtaasan siya ng kilay. Ang ebidensya ay malinaw. Isang Monticello ang naglalabas ng impormasyon at ang Monticello Prime Holdings ang malalagay sa panganib. Ang mas malala pa, may koneksyon sa iyong kumpanya ang mga leaked files na ito. Walang koneksyon ang aking kumpanya sa bagay na ito, mariing putol ni Dalisay. At para sa aking basihan, nakita ko kung paano magsikap si Diwa. Nakita ko ang pagbabago sa kanya. Ang isang taong may pagnanais na matuto at magpakumbaba ay hindi gagawa ng bagay na makakasira sa kanyang pamilya. Para kay Diwa, ang mga salita ni Dalisay ay parang musika sa kanyang tainga. Sa gitna ng lahat ng paninira at pagdududa, may isang taong naniniwala sa kanya. Sa ngayon, ang ebidensya ay malinaw. Mr. Sandoval, sabi ni Don Ricardo, bumuntong hininga. Para protektahan ang kumpanya, kailangan nating kumilos. Tumingin si Don Ricardo kay Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Diwata, ikaw ay sinuspinde ng walang katiyakan. Hindi ka napapasok sa trabaho simula ngayon. Mananatili ka sa bahay. Sasailalim tayo sa isang investigasyon. Dad, hindi ko po ito ginawa. Pagmamakaawa ni Diwa, niloloko lang tayo ni Hiraya. Siya ang may pakana nito.
Nakita ko siya. Narinig ko siya na may kausap sa telepono. Tama na, Diwata. Putol ni Don Ricardo. Marami ka nang nasasabi at sa ngayon, wala kang ebidensya para patunayan yan. Naramdaman ni Diwa ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi niya hahayaang makita ni Hiraya na mahina siya. Hinarap niya si Hiraya. Ang nangiti nito ay puno ng tagumpay. Hindi pa tapos, Hiraya. Malalaman ng lahat ang katotohanan mo. Ngunit umiling lang si Hiraya. Ate, kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ikaw ang problema, hindi ako. Habang papalabas si Diwa ng opisina, ang kanyang puso ay mabigat. Akala niya, may kakampi na siya. Akala niya, may pag-asa pa. Ngunit ang lahat ay unti-unting ginugulo ni Hiraya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang ama, ang nag-iisang tao na dapat ay protektahan siya, ay pinili ang panig ng kalaban. Ang gabi ay bumagsak sa lungsod ng Silangan na may kasamang malakas na buhos ng ulan na para bang nakikiramay sa bigat ng puso ni Diwa. Siya ay nasa kanyang munting apartment. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang suspension mula sa Montecillo Prime Holdings ay hindi na sorpresa. Ngunit ang susunod na tawag mula sa kanyang ama ang nagpabagsak sa kanya. Diwata, ang boses ni Don Ricardo sa telepono ay walang lamig, walang init, tanging pagod. Sa kabila ng lahat, naisip kong bibigyan kita ng kapani-paniwalang dahilan para maging matino. Pero mukhang mali ako. Dad, hindi ko po ginawa yan. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Nagsalita na ako sa board members. Pagpapatuloy ng kanyang ama, hindi pinapansin ang kanyang pagmamakaawa. At bukas, magsisimula akong ilipat ang isang bahagi ng aking shares sa Montecillo Prime Holdings kay Hiraya. Ipapasa ko na rin sa kanya ang pagiging interim vice president. Parang isang panaginip. Ang kanyang mana, ang kanyang posisyon, ang lahat ng dapat ay para sa kanya, ay ibibigay sa babaeng yon. At ikaw, dagdag ni Don Ricardo, ang huling salita ay tila isang balaraw na tumusok sa kanyang puso. Kailangan mo nang lumabas sa apartment na yan. Hindi na ako ang magbabayad ng renta mo. It's time for you to truly stand on your own feet. Kung gusto mong bumalik, ipakita mo sa akin na karapat-dapat ka. At ibinabana nito ang tawag. Naiwan si Diwa na nakatulala. Ang telepono ay unti-unting bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang kanyang ama ay tuluyan ng tinalikuran siya. Ang huling sinulid na nag-uugnay sa kanila ay naputol na. Wala na siyang pamilya, walang bahay, walang trabaho, wala nang natira. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila nagpapahiwatig ng kanyang mga luha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, hindi lamang dahil sa panahon, kundi dahil sa matinding kirot sa kanyang kaluluwa. Pinulot niya ang kanyang maliit na maleta, ang parehong maleta na naglalaman ng kanyang mga simpleng gamit noong una siyang pinaalis sa mansyon at lumabas sa apartment. Sa gitna ng dilim at ulan, lumakad siya ng walang direksyon. Saan siya pupunta? Sino ang tutulungan sa kanya? Habang naglalakad sa kalsada, ang kanyang mga yapak ay parang bumabaon sa putik. Ang bawat hakbang ay mabigat. Para siyang isang dahon na naanod ng agos, walang pag-asa. Dumaan siya sa isang waiting shed, ang parehong waiting shed kung saan siya sinundo ni Dalisay noon. Umupo siya sa bangko, yakap-yakap ang sarili, at hinayaang tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang pigil. Ang bawat hikbi ay isang paglabas ng lahat ng sakit at sama ng loob na kanyang dinadala. Tapos na, natalo ako. Mula sa malayo, nakita ni Dalisay ang isang figura na nakaupo sa waiting shed, yumuyuko at nanginginig sa lamig. Ang kanyang puso ay kumalabog nang makita niya ang pamilyar na balikat.
Hininto niya ang kanyang kotse sa tapat ng shed. Lumabas siya. Hindi pinansin ang malakas na ulan. Nakita niya si Diwa. Ang kanyang muka ay basang-basa. Hindi lang sa ulan, kundi sa kanyang mga luha. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya dahan-dahan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang jacket at ipinatong sa balikat ni Diwa. Ang init ng jacket at ang presensya ni Dalisay ay parang isang matamis na kape na nagpainit sa kanyang nanlalamig na puso. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang kakaibang pag-asa. Sumuko na ako, Say. Mahinang sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala na akong natira. Natalo ako. Umupo si Dalisay sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng konting ginhawa. Hindi. Mariing sabi ni Dalisay. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo talo. Hindi ka nag-iisa. At sa sandaling iyon, sa gitna ng malakas na ulan, sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman ni Diwa ang isang kakaibang lakas. Hindi siya nag-iisa. May isang taong nakahawak sa kanyang kamay. Wala kang bahay, sabi ni Dalisay. Pero may bahay ako. Sumama ka sa akin. Hindi nagatubili si Diwa. Tumayo siya, yakap-yakap ang jacket ni Dalisay at sumama sa kanya sa kotse. Habang papalayo sila, sinulyapan niya ang Montesillo Tower na kumikinang pa rin sa dilim na parang isang malamig na higante. Sa parehong sandali, mula sa bintana ng kanyang silid sa mansyon, nakatayo si Hiraya. Nakita niya ang kotse ni Dalisay na lumayo. Nadala si Diwa. Isang mapanuyang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, wala na si Diwata. Ngayon, ako na ang reyna. Ngunit hindi alam ni Hiraya. Ang pagbagsak ni Diwa ay hindi ang kanyang katapusan. Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbangon. Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay at kapuso? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Nagagalak po akong samahan kayong muli sa huling yugto ng ating kwentong bumihag sa ating mga puso at nagpakita ng tunay na halaga ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Sabi nila, sa bawat pagbagsak may kaakibat na pagbangon. Ngunit paano kung ang pagbangon na yon ay mangangailangan ng lakas na hindi mo inakalang taglay mo? Paano kung ang paghahanap sa katotohanan ay nangangahulugang ilantad ang pinakamadilim na lihim at harapin ang pinakamatinding pagtataksil mula sa taong pinagkatiwalaan mo? Ang buhay ay puno ng mga pagsubok at sa pag-ibig lalo na. Ngayon, sabay-sabay nating tunghayan kung paano matutuklasan ni Diwata ang tunay na yaman ng kanyang puso at kung paano niya lalabanan ang aninong sumisira sa kanyang pamilya. Ang apartment ni Dalisay ay malaki at maayos na parang refleksyon ng kanyang pagkatao. Malinis, praktikal, ngunit may nakatagong lalim. Sa halip na matulog sa sofa, iginiit niya na si Diwa ang gumamit ng kanyang kwarto. Kailangan mo ng pahinga, sabi niya. At doon, sa malambot na kama, sa unang pagkakataon, sa loob ng matagal na panahon, naramdaman ni Diwa ang isang uri ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kailangan nating ipagpatuloy ang paghahanap, sabi ni Diwa kinaumagahan, habang nag-aalmusal sila ng simpleng kape at tinapay. Ang kanyang mga mata ay naniningas, hindi na sa takot, kundi sa bagong formang determinasyon. Hindi ako susuko. Hindi tayo susuko. Tumingin si Dalisay sa kanya at sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang diwata na muling bumabangon mula sa abo. Tama ka, pero ngayon mas matalino tayo. Simula ng araw na yon, ang apartment ni Dalisay ang naging kanilang operation center. Ginamit ni Dalisay ang kanyang mga koneksyon. Sa loob ng ilang araw, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lalaking nasa litrato
ang lalaking kasama ng ina ni Hiraya. Ang pangalan nito ay Roberto de la Cruz. Siya ay isang dating negosyante na may-ari ng isang maliit na manufacturing company. Matagumpay si Roberto noon, ngunit bigla itong nalugi at nagpakamatay halos 20 taon na ang nakakaraan. Ang dahilan? Ang Montecillo Prime Holdings sa pamumuno ni Don Ricardo ay nakipagkumpetensya at sinakop ang kanyang merkado. Ibig sabihin, sabi ni Diwa, ang kanyang boses ay nanginginig. Si Roberto de la Cruz ang totoong ama ni Hiraya? Mukhang ganoon nga, sagot ni Dalisay. Ito ay paghihiganti, hindi lang pagkuha ng pera. Gusto niyang sirain ang pamilya niyo bilang ganti sa ama niya. Ang impormasyong yon ay isang malamig na hampas. Ang buong kwento ni Hiraya ay nagsimulang maging malinaw, kasama ang kanyang pagka-bitter at pagiging determinado. Paano ko natin ito ipapakita kay Papa? Tanong ni Diwa. Ang pag-asa ay muling nagbabadyang mamatay. Nawala ang litrato at kontrolado niya ang DNA results. Biglang tumunog ang telepono ni Dalisay. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya pa rin. Mr. Sandoval, isang pamilyar na boses ang narinig niya. Si Manong Fred, ang matagal ng driver ni Don Ricardo. Si Manang Fred po ito. Kailangan ko po kayong makausap ni Ma'am Diwa. Ngayon din, may ipapasa po ako kay Ma'am. Nagpulong sila ni Manong Fred sa isang liblib na parke. Ang matandang driver ay mukhang balisa. Patuloy na sumusulyap sa paligid. Ma'am Diwa, sabi ni Manong Fred, ibinulsa ang kanyang kamay at kinuha ang isang maliit lumang susi. Ito po, binilin po ni Don Ricardo na ibigay ko sa inyo. Kapag feeling niya, kailangan nyo na. Ano ito, Manong Fred? Tanong ni Diwa. Susi po ng lumang safety deposit box ni Don Ricardo. Sa likod po ng painting ni Lola Consuelo sa lumang library ng mansyon. May mensahe daw po doon para sa inyo. Ang mga mata ni Diwa ay lumaki. Isang lumang safety deposit box, isa sa mga lihim na taguan ng kanyang ama. Agad silang nagpasya na bumalik sa mansyon. Ngunit paano sila makakapasok nang hindi napapansin? Ako na ang bahala, sabi ni Dalisay. Gagamitin ko ang aking posisyon bilang business partner. Kailangan kong makausap si Don Ricardo tungkol sa joint venture natin. Doon ka sa likod, sa garden entrance. May alam akong password doon. Ito ay isang mapanganib na plano. Ngunit wala na silang ibang opsyon. Sa mansyon, habang abala si Dalisay sa isang meeting, kay Don Ricardo, si Diwa, sa tulong ng isang susi at ang lihim na password na ibinigay ni Manong Fred, ay nakapasok sa lumang library. Ang silid ay madilim. May amoy ng lumang libro at alikabok. Nahanap niya ang painting ng kanyang lola. Sa likod nito mayroong isang maliit na compartment. Nandoon ang isang lumang safety deposit box. Binuksan niya ito gamit ang susi. Sa loob, mayroong isang tumpok ng mga lumang dokumento at isang makapal na notebook, isang journal. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ay journal ng kanyang ama. Nagsimula siyang magbasa, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga unang pahina ay tungkol sa kanyang pagkabata, ang kanyang mga pangarap. Pagkatapos, ang tungkol sa kanyang ina. At pagkatapos noon, ang pagkabigo niya sa pagiging spoiled brat ni Diwa. Ngunit ang mga huling pahina ang nagpabago sa lahat. Nagsimulang isulat ni Don Ricardo ang kanyang mga pagdududa tungkol kay Hiraya. Ang kanyang instinct ay nagsasabi sa kanya na may mali. Nabanggit niya ang tungkol sa pamilya de la Cruz, ang kanyang matagal ng kalaban sa negosyo. Sinusubukan niyang kumpirmahin ang mga impormasyon at pagkatapos, ang huling entry. Nalaman ko ang totoo. Si Hiraya ay anak ni Roberto de la Cruz. Ito ay isang balak ng paghihiganti. Hindi lang niya gustong kunin ang MP. Gusto niyang wasakin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ngunit mas malala pa rito, gusto niyang wasakin ang aking pamilya, ang aking diwata. Ang aking plano kay Diwata,
ang pagpaparusa ko sa kanya. Ito ay isang desperate na pagtatangka na patigasin siya para matuto siyang lumaban, para makita niya ang mundo sa labas ng karangyaan, para maging handa siya sa digmaang ito. Umaasa ako na hindi ko siya nasasaktan ng sobra-sobra. Umaasa ako na naiintindihan niya balang araw, Diwata anak ko. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nasa peligro na tayo. Ang lahat ay nakasalalay sa iyo ngayon. Ipakita mo sa kanila ang lakas ng isang Montesillo, ang puso ng isang Montesillo. Labanan mo sila. Ang mga luha ay dumaloy sa mga pisngi ni Diwa, hindi na sa lungkot, kundi sa isang matinding pagmamahal at pag-unawa. Ang kanyang ama ay hindi siya tinalikuran. Ginagawa lang nito ang lahat para protektahan siya sa sarili nitong kakaibang paraan. Sa sandaling iyon, ang kanyang telepono ay tumunog. Si Dalisay. Diwa, may problema. Ang boses ni Dalisay ay balisa. Nalaman ni Hiraya na narito ka. Pinapatawag niya ang isang emergency meeting ng board. Gusto niyang tanggalin si Don Ricardo bilang chairman. Ngayon din, ang emergency board meeting ay nagaganap sa Grand Conference Room ng Montesillo Prime Holdings. Ang tensyon ay kasing kapal ng usok ng sigarilyo kahit walang nag-iisang naninigarilyo sa silid. Nakaupo si Don Ricardo sa kanyang silya, kalmado ngunit may bakas ng pagod sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi, nakaupo si Hiraya, ang kanyang mukha ay seryoso, nagpapahayag ng isang matamis na pakiwari ng tagumpay. Nagsalita si Hiraya, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Mga respetadong miyembro ng board, nagsimula siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Hindi madali ang desisyong ito, ngunit para sa kapakanan ng Montesillo Prime Holdings at para sa legacy na ipinundar ng aking ama, kailangan nating kumilos. Inilatag niya ang mga ebidensya laban kay Don Ricardo, ang kanyang edad, ang kanyang umano'y pagkukulang sa pagpapasya sa pagbibigay ng kapangyarihan kay Diwata at ang kanyang kakulangan ng kontrol sa kanyang sariling anak. Binanggit niya ang pagtulo ng impormasyon na idinikit kay Diwa na ipinakita niyang isang senyales ng humihinang pamumuno. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, ngunit sa ilalim nito, naroroon ang isang matalim na balaraw. Panahon na para magpahinga si Papa. Panahon na para ipasa ang korona sa mas bata at mas may kakayahang kamay, sa akin. Nagsimula ng bumulong-bulong ang mga miyembro ng board. Ang ilan ay tila kumbinsido sa mga salita ni Hiraya. Si Lyra at Celeste ay nakangiti ng palihim, malinaw na sinusuportahan si Hiraya. Mayroon pa bang nais magsalita? Tanong ni Attorney Romero na tila alam na ang magiging resulta. Ako, isang matatag na boses ang pumutol sa katahimikan. Bumukas ang mga pinto ng conference room. Lahat ay napalingon. Nakatayo sa harapan, hindi na isang janitress, kundi isang babaeng may kakaibang kapangyarihan. Si Diwata Montesillo. Nakasuot siya ng isang corporate dress na hindi magarbo, ngunit eleganteng bumagay sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at sa kanyang mga mata, mayroon siyang lakas na hindi kailanman nakita ng sinuman. Sa kanyang tabi, nakatayo si Dalisay Sandoval. Ang kanyang anyo ay matatag, nagbibigay suporta. Naglakad si Diwa patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Tinitigan niya si Hiraya na ngayon ay nabura na ang namnang ngiti sa kanyang labi at napalitan ng gulat. Hindi ko akalain na makikita kong nasa peligro ang aming kumpanya dahil sa isang traidor. Mariing sabi ni Diwa. Diwata, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Hiraya, nagtatago sa likod ni Don Ricardo. Wala kang karapatan? Suspended ka. Mayroon akong karapatan. Ako ang Montesillo, sagot ni Diwa. At narito ako para ilantad ang lahat ng iyong kasinungalingan. Hiraya silang. Inilapag ni Dalisay ang isang laptop sa mesa
at ikinabit ito sa projector. Nais kong ipakita sa inyo, nagsimula si Diwa, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kung sino talaga ang babaeng ito na nagpapanggap na bahagi ng aming pamilya. Ipinakita ni Dalisay sa screen ang mga lumang pahayagan tungkol sa pagkalugi at pagpapakamatay ni Roberto de la Cruz, kasama ang litratong nakuha nila noon. Ngunit ngayon ay mayroon ng mas malinaw na detalye salamat sa ginawa ng private investigator ni Dalisay. Si Roberto de la Cruz ang totoong ama ni Hiraya. Paliwanag ni Diwa, ang bawat salita ay may diin. Ang kanyang planong sirain ang Montecillo Prime Holdings ay hindi dahil sa mana. Ito ay dahil sa paghihiganti. Nagbulungan ang mga board members. Si Hiraya ay namumutla. At para sa kanyang DNA test, pagpapatuloy ni Diwa, alam kong peke iyon. Nahanap namin ang tunay na contact ng test center at may mga ebidensya kaming nagpapatunay na may malaking halagang ibinayad para i-manipulate ang resulta. Ipinakita ni Dalisay ang mga kopya ng bank transfer at mga record ng tawag. At para sa mga leaked files, tiningnan ni Diwa si Lira at Celeste. Alam kong kayo ang naglagay ng flash drive sa locker ko at kayo rin ang gumawa ng fake emails. Napatayo si Lira at Celeste. Ang kanilang mga mukha ay namumutla. Wala kaming alam dyan. Mayroon kaming video footage mula sa hidden camera na ipinadala sa akin ni Manong Fred. Ipinapakita kayo habang inilalagay ang flash drive. Ipinakita sa screen ang isang malinaw na video ng dalawang babae na gumagawa ng kanilang plano. Ang lahat ng mata ay napako kay Hiraya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkamuhi. MG sinunggaling! Isigaw ni Hiraya. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ginawa lang niya yan dahil inggit siya. Dahil takot siyang mawala ang lahat sa kanya. Hindi, sabi ni Diwa, lumapit kay Hiraya. Ginawa ko ito dahil hindi ko hahayaang wasakin mo ang pamilya ko. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Sinira ng ama mo ang pamilya ko. Sigaw ni Hiraya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinatay niya ang ama ko. Wala kang alam sa sakit na naramdaman ko. Alam kong nasaktan ka, Hiraya, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay biglang lumambot. Ngunit ang paghihiganti ay hindi kailanman magbibigay ng kapayapaan. Ito ay lalo lamang na makakasira sa'yo. Ngunit huli na ang lahat. Sa galit ni Hiraya, kinuha nito ang isang florera sa mesa at akmang ihahagis kay Diwa. Ngunit mabilis na umaksyon si Dalisay at nasakote ang kamay ni Hiraya. Ang mga gwardiya na matagal nang pinahintay ni Don Ricardo ay pumasok at inaresto si Hiraya kasama sina Lira at Celeste. Naiwan si Don Ricardo, nakatingin kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pagsisisi. Patawad, Diwata. Patawad kung nasaktan kita. Lumapit si Diwa sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Naiintindihan ko na po, Dad. Naiintindihan ko na po ang lahat. Bumalik si Don Ricardo sa kanyang silya, humarap sa mga board members. Miyembro ng board, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Mayroon akong importanteng anunsyo. Ngayon, pagkatapos ng pagsubok na ito, napatunayan na kung sino ang karapat-dapat mamuno sa kumpanyang ito. Tiningnan niya si Diwa at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang namungiting puno ng pag-asa. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong Chief Executive Officer ng Montecillo Prime Holdings, sabi ni Don Ricardo. Ang aking anak, si Diwata Montecillo. Nagsipalakpakan ng lahat. Tumayo si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Diwa, puno ng paghanga at pagmamahal. Si Diwa, ang dating prinsesang nahulog sa lupa, ay muling bumangon. Hindi na siya isang prinsesa ng yaman, kundi isang reyna ng lakas at karunungan. Lumipas ang ilang buwan at ang Montecillo Prime Holdings ay yumabong
sa ilalim ng pamumuno ni Diwata. Hindi siya isang tipikal na CEO na nakakulong sa opisina. Madalas siyang bumababa sa iba't ibang departamento, nakikinig sa mga hinaing ng mga empleyado, at nagpapatupad ng mga bagong pulisiya na nagbigay ng malaking pagbabago. Isang araw, binigyan niya si Aling Nena ng promosyon. Mula sa pagiging head janitress, ginawa niya itong head ng facilities management na may malaking pagtaas sa sweldo at benepisyo. Dahil ikaw po ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng trabaho at pagpapahalaga, sabi ni Diwa kay Aling Nena. Si Lyra at Celeste, matapos ang masusing investigasyon, ay parehong tinanggal sa trabaho. Hindi niya pinili ang paghihiganti. Pinili niya ang katarungan. Ang kanyang relasyon sa kanyang ama ay mas matibay ngayon. Naiintindihan niya na ang malupit na pagsubok na ipinataw nito sa kanya ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay ang kanyang paraan upang ihanda siya sa mundo. Mas proud ako sa iyo ngayon kaysa noong bata ka, sabi ni Don Ricardo isang gabi habang naghahapunan silang dalawa. Hindi dahil sa iyong mga nagawa sa negosyo, kundi dahil sa kung sino ka na ngayon. Ngunit may isang bahagi ng kanyang paglalakbay na hindi pa tapos. Isang hapon, pumunta si Diwa sa bilangguan. Nandoon si Hiraya, nakaupo sa isang silya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Malayo na siya sa mapagkunwaring anghel na lumitaw sa kanilang buhay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkamuhi. Umupo si Diwa sa tapat nito. Narito ako para kausapin ka. Para pagtawanan ako? Para ipagmalaki ang panalo mo? Hindi, Hiraya, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay malumanay. Narito ako para sabihin sa'yo na pinapatawad kita. Napatawa ng mapakla si Hiraya. Pagpapatawad? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Ang paghihiganti ang sumira sa'yo, Hiraya. Hindi ako. Sagot ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Alam kong nasaktan ka. Alam kong may malalim na sugat sa puso mo. Pero may paraan para maghilom, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng masama sa iba. Naglabas si Diwa ng isang maliit na folder. Kinausap ko ang mga abogado ko. Malaki ang posibilidad na makalabas ka ng mas maaga kung magpapakita ka ng mabuting asal. At kapag nangyari iyon, kapag natuto ka na sa iyong mga pagkakamali, may offer ako sa iyo. Isang posisyon sa Montesilio Prime Holdings. Nagulat si Hiraya. Ano? Bakit? Para ano pa? Para bigyan ka ng ikalawang pagkakataon. Para ipakita sa iyo na ang tunay na yaman ay hindi ang pag-aagaw ng mana, kundi ang pagbuo ng sarili mong halaga. At para malaman mo na kahit gaano kalalim ang galit, ang pagpapatawad ay palaging posible. Hindi sumagot si Hiraya, ngunit sa kanyang mga mata, isang maliit na kislap ang lumitaw. Isang kislap na matagal nang nawala. Ang binhi ng pagbabago. Ilang linggo matapos ang pagdalaw ni Diwa kay Hiraya, naganap ang isang pangyayari na nagpuno ng kagalakan sa kanyang puso. Isang Sabado ng gabi, niyaya siya ni Dalisay na maglakad, hindi sa mamahaling restaurant o sa isang 5-star hotel. Sa halip, dinala siya nito sa waiting shed. Ang parehong waiting shed kung saan siya sinundo ni Dalisay noong gabing nawala ang lahat sa kanya. Ang waiting shed ay maliwanag ngayon. May mga maliliit na fairy lights na nakasabit. Mayroong isang maliit na mesa sa gitna. May mga kandila at 2 tasa ng kape. Hindi sa mamahaling kafe, kundi sa isang simpleng tumbler. Bakit dito? Tanong ni Diwa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ngumiti si Dalisay, isang tunay na ngiti na kayang tunawin ang anumang yelo. Dahil dito kita nakita nang wala kang maskara. Dito kita nakita nang tunay kang nagpakumbaba. At dito ko naramdaman na nahuhulog na ako sa'yo. Lumuhod si Dalisay,
Kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay na pamilyar, ang pink na hair clip na nahulog mula sa buhok ni Diwa. Ngunit ngayon, ang hair clip ay hindi na simple. Ito ay may nakaukit na maliit na D at S at mayroong isang maliit na diamante sa gitna. Diwata, nagsimula si Dalisay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Noong una, hinusgahan kita. Akala ko, katulad ka ng iba. Pero ipinakita mo sa akin na mali ako. Tinuruan mo akong tumingin sa lampas ng pera, lampas ng pangalan, at makita ang tunay na halaga ng isang puso. Kinuha niya ang isang singsing mula sa velvet box. Ito ay hindi isang malaking diamante, ngunit eleganteng-elegante. Pinagmamasdan ko ang iyong pagbagsak at pagkatapos ang iyong pagbangon. At sa bawat hakbang, lalo akong nahuhulog sa iyo. Patuloy niya. Ang tunay na yaman ay hindi nasa mga gusali o sa mga bank account. Nasa puso mo. At ang puso mo, ang pinakamahalagang kayamanan na nakita ko. Diwata Montesilio, sabi ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay may luha. Will you marry me? At samahan ako sa isang paglalakbay kung saan ang pagmamahal ang ating tanging yaman? Ang mga luha ay bumuhos sa mga pisngi ni Diwa, ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Wala na ang dating prinsesa. Narito na ang isang babaeng matatag, mapagkumbaba, at nagmamahal ng totoo. Oo, Tay, sabi niya habang tumango. Oo, mahal na mahal kita. Yumakap si Dalisay sa kanya ng mahigpit at ang kanilang paghalik ay pinanood ng mga ilaw ng buong lungsod ng Silangan. Ang kanilang kasal ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Walang magarbo, walang display ng kayamanan. Ang mga taong naroroon ay ang mga tunay na nagmamahal at sumuporta sa kanila. Si Don Ricardo, si Aling Nena at ang kanyang pamilya ni Dalisay. Si Don Ricardo, habang pinapanood si Diwa na maglakad sa altar, ang kanyang mga mata ay may luha ng kagalakan. Alam niyang ang kanyang diwata ay hindi na kailangan ng korona dahil ang tunay na yaman ay matagal na niyang natagpuan sa kanyang puso. At habang sinasabi ni Diwa at Dalisay ang kanilang mga panata, napatunayan na ang bawat pagsubok, bawat pagbagsak ay nagbukas lamang ng daan para sa isang pagmamahal na mas dalisay, mas matatag, at mas totoo kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Sila ang yaman ng puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong Ang Yaman ng Puso. Isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagmamahal, at pagpapatawad. Umaasa po kami na ang kwentong ito ay nagbigay ng aral sa ating lahat na ang tunay na halaga ay hindi nasa kung anong meron tayo, kundi sa kung sino tayo at kung paano tayo nagmamahal. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like. I-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Anong kwento naman kaya ang nais ninyong pakinggan sa susunod? I-comment nyo na po sa ibaba ang inyong mga suhestiyon. Hanggang sa muli. Paalam po.